behalf of everyone po, again, who made Hello Love Again possible, I'd like to accept this award po para sa kanilang lahat. It's been a roller coaster journey for all of us making that film. But kasabay ng naniniwala po kasi kami na mas masarap ang mga bagay na pinaghihirapan. So kung ang mga bagay po na nagagawa natin sa pangaraw-araw natin hindi tayo nakakaranas ng bighati, hardships, and kung ano-ano pa man pong paghihirap, hindi po natin ma-appreciate yung sarap ng success nun kung hindi natin siya sumikapan at pinaghirapan. So maraming salamat po to Guillermo Mendoza Foundation for this recognition for Hello Love Again, and mabuhay po ang pelikulang Pilipino. Let's go! Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po sa social media. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami po kayong madadaanan, malalaman, maiintindihan. Mga bagay-bagay po na syempre, isa-isa rin po natin yung sinasagot. Isa-isa rin po natin yan pinakikinggan at syempre pinag-uusapan na rin po. Gaya nga po ng update natin, mga kaaldab, kay Alden at syempre kay Maine Polkerson. Unahin natin yung kay Alden. Hindi po ba, mga kaaldab, phenomenal box office king? Si Mengay ang phenomenal box office queen at yung Guillermo Award. Ilan beses nga po ba nakatanggap si Mengay? Real talk ito, mga kaaldab. Alam nyo kung ito yung panahon ng kasagsagan po ni Mengay, yung gumawa siya ng pelikula o hinayaan po siya ng 8 Bulaga na gumawa ng pelikula, matatapatan niya po lahat ng mga artista na sikat ngayon eh. Real talk to, although sikat po si Mengay, baka may mag-react na naman na paano sinasabi mo hindi sikat si Mengay. Ang ibig kong sabihin yung talagang matunog na matunog, parang kay Alden Richards yung pangalan niya, na kapag ka sinabing Maine Polkerson talaga naman pong mawiwindang. Kasi sa ngayon, mga kaaldab, si Mengay hindi talaga masyado pinag-uusapan, hindi talaga siya gaya ng dati. Kaya nga po inaagaw yung phenomenal box office queen kay Mengay dahil wala na nga po raw itong project. Sa 8 Bulaga na lang daw po ito nakikita. Kumbaga hindi na nga daw po lumalabas sa mga telebisyon gaya po ng mga guesting teleserye at kung ano-ano pa. Pero sabi ko nga po, pag ako kumbaga labanan, sinasabi ko ganyan naman si Mengay, pero siya pa rin po ang pinakamaraming endorsement. Siya pa rin po ang pinakamaraming kumbaga naniniwala, lalong-lalo na nga po pagdating sa mga product. Parehas lang naman po sila ni Alden, hindi po ba? Kaya hindi nila po pwedeng sabihin na hindi ganun kabagsik ang pangalan Maine Polkerson, lalo na po ngayon, hindi po ba malapit na ang ating 10th year anniversary. Kaya nga po ako natatawa na lang po sa mga pumipigil. Hindi nyo kayang pigilan. Darating at darating po ang 10th year anniversary, kahit ano po yung gawin ninyo. Kahit ano po mga pasakit yung ibigay nyo, ibato ninyo, normal na lang po yan. Sa mga mami, sa mga titas, alam ko matatag kayo. Kumbaga kampante lang. Pero sabi ko nga, hindi po lahat ng kumbaga aldab matatag. Kaya na sinabi ko, marami pong nagtatanong sa atin, ako Mr. Destiny, kailan nga po ba talaga matatapos itong issue kina Alden at kay Mengay? Kailan nga po ba sila aamin? Kailan nga po ba kumbaga ang tamang panahon? Dahil matagal na nating inaantay. Marami kasi nagsasabi na totoo ang relasyon nila Mengay at ni Congressman Ahartyo. Mga katanungang mga ibig kong sabihin, maraming mga batong ganyan. Hindi ko lang alam kung Aldab Nation pa rin po sila kasi yung mga komento po halatang halata di po ba? Pero
Sabi ko nga po sa inyo, maging mapanuri lang po kayo, maging mapagmatsyag, at darating po. Ito nga po yung pag-uusapan natin kay Mengay, at syempre kay Congressman Arjo. Yung tayo po ni Congressman Arjo, pansin nyo po ba na parang sobrang taba naman po? At si Mengay sobrang payat, tsaka yung mukha ni Mengay, pansinin nyo po yung mukha, no? Halatang halata di po ba? Pero syempre hindi tayo namimilit. Kumbaga sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kumbaga mahirap paniwalaan. Pero yun po yung katotohanan Ang ibig kong sabihin sa mga army, hindi sila naniniwala na inedit lang yan. Kumbaga totoo yan. Gaya ng sinabi ko, pansinin nyo yung leeg ni Mengay. Tsaka yung balikat niya, pantay. Saan ka makakita ng balikat na pantay? Hindi po ba? At yung laking katawan ni Arjo, parang nag-gym. Hindi po ba? Kailan ba nag-gym si Congressman Arjo? Pero syempre mga kaldab, lahat ng sabihin ko, lahat ng maging komento ko rito, bali wala rin naman Kasi alam ko naman po, hindi tayo pakikinggan. Ibabash pa nga po tayo Sasabihin na nila lahat-lahat ng gusto nilang sabihin. Ipapahayag nila lahat ang gusto nilang ipahayag para lang masabi na sila po yung komportable. Sila po yung tama at tayo lang po yung mali. Tayo daw po yung gumagawa ng mga fake news. Tayo daw po yung gumagawa ng mga kumbaga nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Sa palagay nyo mga kaaldab, kung pagbabasihan nga po tayo, ano nga po ba yung pinopost ni Mr. Destiny? Ano nga po ba yung ina-update ni Mr. Destiny? Yan ay base po sa mga post nila Mengay at ni Alden Richards, at siyempre yung mga taong malalapit po kay Mama Ten. At doon na rin po ako bumabase sa mga komento po, gaya nga po ng mga sinasabi ng iba na neutral lang po sila. Sa isang website po kasi sinasabi, bakit nga kasi walang photo album ngayon o video man lang sila Mengay, Congressman Arjo at buong pamilya niya. Total nandun daw po si Sanjo. Pero bakit wala man lang daw pong video man lang, picture man lang na ipinopost ng pamilya Atayde? Bakit kailangan sa ibang tao pa? Bakit kailangan doon pa sa mga taong hindi naman nila kasama? Tapos may photos pa na kumakalat na napakarami daw po palang Pilipino ang kasama ng pamilya Atayde. Pero bakit wala man lang pong post sa kanilang social media account? At bakit tinatakpan po yung pagmumukha nila? Bakit kailangan pang takpan? Kung po pwede mo naman pong ipagmalaki. Kung po pwede mo naman pong i-post sa social media. Hindi po ba malaking achievement para sa'yo? Dahil kumbaga nakita mo, nakausap mo ng malapitan sila Mengay at si Congressman. Bakit kailangan pong magtago? Bakit kailangan pang hindi ilantad yung pagmumukha mo o yung pagkatao mo? Kasi nga po mga kaaltab, malalaman. Hindi po ba tatanungin ang kamag-anak, totoo ba na naandyan ka pala sa kumbaga London? Doon pa lang marami nang makakalam. Pero gaya ng sinabi ko, hindi naman po tayo namimilit, di po ba? Kung ano po yung paniniwala po nila, nire-respeto naman po natin yan at ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang
bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.